Hello, magandang gabi. Kamusta ang Valentine's nyo? So, ito no, basa tayo ng mga comments. Comments ng mga galit. Daming galit sa akin. No. May mga nabasa akong galit sa akin. Ito yung sa pre-show shoutout ko kagabi, yung regarding do sa video ni Dax. No? Basahin natin yung yung mga comments. Ano ba yung mga ano? Shout out Sir Braille Jovan Gamiao. Sir Kopico! Hello! Sabi ganun, peke naman talaga video nila, lalo na yan si Balbaliw, halatang nasakay lang yan ang nangyari. Hello, Ma'am Imelda Basquines, Sir Michael Domingo, Sir Jari Bininsig. Kamusta na, Sir Jari Bininsig? Ma'am or Sir Cody Cole Travers. Hello, God bless din, ma'am. Ma'am May Malagenya, hello. Sabi gano'n ni Archmark Studio, sabi niya, pag nagtatakutan sila nila Boss Rino, nauuna pang tumakbo si Val Baliw. Lalo na pag tumakbo na rin si Boss Rino, wait lang lakihan natin yung ano. Pag nagtatakutan sila Boss Rino, nauuna pang tumakbo si Val Baliw. Lalo na pag tumakbo na rin si Boss Rino. Pero bakit dito, sabihin na nating may nagpakita, bakit hindi sila tumakbo? Doesn't make any sense. Oo nga, di ba? Yun yung inaano ko. Sabing gano'n naman ito ni Kuya, no? Tindi nito magluto ng kaganapan. Ika nga ang inggit sa kapwa. Pikit ka na lang, tol. Kalayaan ng bawat isa. Huwag mong ganapan. Baka ikaw pa mabaliktad kalaunan. Rapper yata to si Kuya, no? Sabi ni Just Play Relax, mga kuys. Sabi niya, tindi daw magluto ng kaganapan. Anong niluto ko doon? Kaya nga sinabi ko doon sa video ko, ano yung nakita ko, nakita nyo rin. Kung ano yung narinig ko, narinig nyo rin. Wala akong inimbento doon. 'Di ba? Totoo naman talaga nung una, sinabi ni Dax lalaki, din biglang nagbago. Hindi niya na alam daw kung ano yung nakita niya. Itim daw na ano, 'di ba? Totoo naman yung sinabi naman talaga ni Dax yun eh. Anong niluto ko doon? Sabi niya, ika nga inggit sa kapwa, pikit ka na lang tol. Kalayaan ng bawat isa, wag mong ganapan. Anong pinigilan kong kalayaan doon? Sinabi ko ba, wag nilang gawin yon? Kinokomentan ko lang naman yung video eh. Masama na ba yon? Natanong kasi ako, kasi naman yung iba, utos ng utos sa akin na kung ano do ang masasabi ko, di tinanong ako di sasagutin ko. Kung ano yung masasabi ko, nung nireakan ko, pinlay ko naman, pinakita ko naman sa inyo, o inutos lang sa akin yan, kung ano masasabi ko, ano magagawa ko? Di ba? Kalayaan daw ng bawat isa, di go! Kalayaan yung maniwala dyan. Maniwala kayo, walang problema. 'Di ba? Go ahead lang, maging maligaya kayo sa paniniwalaan nyo. Walang problema. 'Di ba? Yan ang hindi ko naiintindihan sa mga tao. Kung ikaw nga, men, nagko-comment ka rin sa akin kahit ayaw mo nang sinasabi ko, ikaw pwede, ako hindi. Kasi nasa public kasi ang video ko. Video din nila, nasa public din. Ngayon, kung ayaw nilang makomenta ng yung gusto lang nila, ang gawin nila, mag-GC kayo. 'Di ba? Yung mga fans niya na gustong-gusto yung ginagawa niya, doon niya lang ipapanood. Huwag sa ibang tao. Kasi mamaya pag iba ang nasabi, gagalit kayo. Para hindi magalit, siguraduhin niya doon sa loob ng GC nila, sila lang ang nakakaalam nung pinapanood. At least maririnig niya doon puro naniniwala lang talaga. Pag sa public mo nilagay yan, may chance kasi na mapanood ng iba na hindi maniniwala. Hindi mo naman makokontrol yon, 'di ba? Sabi ni Ramrod Dangka, hirap na talaga paniwalaan mga yan. OA na masyado si Sir Dax. Paulit-ulit lang sinasabi like, shit, ang creepy. Uy, tao ba dyan? Hello, shoutout Ramrod Dangka. Yung paulit-ulit, mannerism naman yun siguro. Kahit ako din naman may sinasabi akong paulit-ulit din nakalimutan. Basta may ganyan din ako na habit.
mannerism yun siguro. Eh, syempre, hindi na rin kita makontrol kung naaanoy ka na paulit-ulit. Kasi doon sa sinasabi ko, may naiinis din eh. Pero salamat sa panonood, Sir Ramrod Dangka. Sabi ni Sir Rapi Medina, nagkabulol-bulol na yung statement ni Dax. Una, lalaki. Biglang hindi alam kung tao, parang mala Red Hunter ang datingan niya ngayon. Hindi investigasyon ito, sabi gano'n ni Sir Rafi Medina. Sabi ni Sir Alupihan, kalokohan yan, madalas ako makakita ng aninong tumatakbo, pero never ko kung na-identify na babae or lalaki. Yun. Form ng tao lang talaga at kung minsan formless pa nga eh. Mabibilis mga yan. Tatanggapin ko pa na mabilis mawala yung image. Pero yung na-identify na babae or lalaki, kwento niya sa langgam. Yung kay Madam Diwata nga eh, hindi identify kung babae or lalaki. Oo nga, no? 'Di ba? Pagka ganon, hindi mo talaga ma-identify. Kaya nga nung sinabi ni Sir Dax na lalaki, saan niya nakuha na lalaki 'yon? 'Di ba? Unless alam niya yung magpapakita doon. Kasi nadudulas yun eh, na may lalaki akong nakita. Unusual yun. 'Di ba? Pero kung nasabi niya, parang may babaeng nakatayo doon, medyo maiintindihan ko pa dahil common talagang nagpapakita ay babae. 'Di ba? Pero questionable pa rin. Na-identify niyang lalaki, unusual eh. Pero kung by default, babae yun nasabi niya, pwede ko pang palusutin. Kasi kadalasan ng multo, di ba, nagpapakita babae, puro white lady. Walang white man. White gentleman, puro white lady, no? Yun, maiintindihan ko pa kung nasabi niyang parang may babaeng nakatayo doon, di ba? Pero lalaki yung nasabi niya eh. Di ba? Sabi ni Meneses, magandang gawin mo, Sir Bungoy, i-message mo na mismo si Adventure Dax regarding sa mga agam-agam mo sa video exploration nila. Sige, tatanungin natin si Dax, no? Na totoo bang may nakita ka doon o wala? Ano sa tingin niyo isasagot ni Dax? A, oo, talaga may nakita ako. Or B, hindi, peke lang yung ginawa namin na yon. Hindi mo pwedeng tanongin yun dahil siya yun eh. Siya yung gumawa ng dapat third party agad. Yung parang ganito lang yan, men, ano? Mag-audit kayo, 'di ba, sa store. Mag-audit kayo din na mag-audit sa sarili nyo. Hindi pwede 'yon. Parang ginudge mo yung sarili mo noon eh. Self-serving ang mangyayari doon. Sa tingin mo ba, sasabihin ba ni Dax na peke yung ginawa niya? 'Di ba? Malamang sasabihin niya, "Oh, totoo, may nakita talaga ako." Diba? Siya kasi yung nakasalang doon. Siyempre, ang sasabihin niya, yung pabor sa kanya, yung self-serving sa kanya. Kahit nga sa korte, di ba, hindi mo pwedeng sabihin na parang ganyan si Beams Ghost TV eh. Yung sinasabi niya sa akin, walang scam sa ginawa ko. Ako na mismo nagsasabi, hindi scam ang ginagawa ko. Malamang sasabihin mo, ikaw yun eh. Alam nga, sabihin mo na nang scam ka. Diba? Yun ang pag tinanong mo, tatanggi talaga yan. Di ba? Regarding sa mga agam-agam, tsaka hindi agam-agam yung mga obserbasyon ko. Kaya nga merong video akong piniplay eh, para ma-make sure na kung ano yung nakikita nyo din. Hindi agam-agam yun. Raw footage kasi yan, wala namang script yan, sure ka? Di ba? Sure ka? Parehas tayong wala doon. Maaring hindi naman talaga scripted. Maaari ding namang may script. Kaya nga hindi ko naman sinasabing scripted yan eh. Ang sinasabi ko lang doon kung ano lang yung nakita ko doon sa video. Never ko naman sinabing scripted yun eh. Diba? Malamang kung ano-anong mga salita mabibitawan niya dyan, bias lang siguro sila sa evidence niya, pero hindi ibig sabihin fake niya. Yung kung ano-anong salita, yung sasabihin mo, i-identify mong lalaki,
Hindi kung ano-anong salita yun, specific yun. Ano yung subconscious niya yung nagsalita na talaga namang alam niyang lalaki kasi iyon. 'Di ba? Yun yung tinatawag na nadulas. Hindi yung okay lang sana kung nasabi niya doon, may nakita ako doon na na aswang, or hindi niya alam kung aswang ba yon or multo ba yon o engkanto. Understandable yun pero yung napaka-specific na gender nung hindi yun pwede mo sabihin na basta-basta mo na lang sabihin. Subconsciously kasi alam ni Dax kung sino yung nandoon. Kaya niya nasabing lalaki. 'Di ba? Regarding sa nakita niya, baka namalikmata. Hindi siya namalikmata eh. May video nga nakuha eh. Medyo exaggerated lang siguro si Dax magkwento or mag-narrate ng experience nila. Hindi, na-feel ko parang pinipilit kasi ng mga fans eh. Although na-noted naman itong mga sinasabi nyo, no? Pero napapansin ko sa inyo kasi parang pinipilit nyo na lang talaga eh. 'Di ba? Hindi Hello Sir Gary Ghostbuster, Sir Neil Lester, GC719, hello. Sabi gano'n ni Sir GC, bungo kaya niya sinabi na lalaki kasi kalbo nakita niya, alam na this. Si Sir GC nagsabi nun, di ako Sabi gano'n ni Sir Bernard Kenneth Suerte Felipe. Hello, sir! Araw-araw kami nanood ni Mrs. from Iloilo. Baka pumunta ako dyan sa Iloilo. May alam ka ba location dyan, sir, sa Iloilo? Basta dyan, around dyan. Di ba malapit yan? Iloilo, Aklan, tsaka Capiz. Sana nag-iipon lang ako ng pera eh. Kasi taga dyan yung kuya ko. Pag nagkaroon ng chance, susulitin ko talaga dyan sa Iloilo. Hello, Sir GC719. Sabi ni Sir Joseph Agosto, hindi lalaki, babae yan, sabi ni Sir. Sabi ni Jaire Hadamos, si Joko Loco lang yan. No comment. Sabi gano'n ni Bernard Kenneth Suerte Felipe, kakapanibago si Dax, atapang atao. Yan. Oo nga, alam ko matapang talaga to eh. Kahit mag-isa siya, pero dyan dalawa na sila bigla nag-iba yata. Na utal-utal pa sa takot. O di ba Alam ko talaga matapang yan eh. Si Dax, kahit nga Bilya Ipipa niya, sinusolo niyan eh. Or kahit yung talagang yung lugar na abandoned talaga. Hello, Ma'am Michelle Abukay, Sir Angelo Cornel, taga Gimaras. Masarap daw ang mangga dyan sa Gimaras. Sabi ni Chris Aquino. Ma'am Emma Marcel, hello. Sir Jan Maltezo, may bago upload kay MJS ng sinapian. Sige, anuhin ko ngayon yan. Handa na nga natin to. After nito, ito yung pag-usapan natin, yung sinapian. Request ni Jan Maltezo. Ipopost ko lang. Sir Jake Morte, Ma'am Lynn Sudo, hello. Tapos yung kagabi do sa albularyo na content natin kagabi. Hello, Ma'am Wish Heart Star. Hello. Sir Aaron Bahar. Nagkalat ang scammer lahat. Ginagawang makapangloko lang ng kapwa. Happy Valentine's. Happy Valentine's from Baliwag, Bulacan. May alam ka ba location dyan sa Baliwag, Bulacan? Hello, Sir Ranel Padilla. Sabi gano'n ni Sir Ranel Padilla, Kuya, may utak ka pa ba or talagang wala ka na utak? Bayang utak. Wala eh, kasi nakuha na kasi yung tiwala eh. 'Di ba? Sometimes naiintindihan ko din yan Kaya lang hindi pa ba siya nakakahalata? 13 million yung naibigay niya, men.
Pero ano eh, depende sa abilidad kasi ng bubudol. 'Di ba? Kung magaling yun ng budol, siguro kaya. Hello, Sir Kopi ko. Hello, Sir Plitzpe. Sabi nga ni Mark Erwin Pugonan, maging aral po sana yan, wag maghangad ng sobra-sobra, makontento tayo sa kung ano meron tayo. Oo, no? Minsan, sa kakahangad pa ng iba, katulad niyan, ano, nawala yung 13 million. Pambihira. Saan mo pupulutin yung 13 million na ipamigay mo lang sa ano, sa albularyo? Hello, Ma'am Imelda Basquines. Sabi ni Ma'am Cinderella, isa po ako sa naniniwala sa albularyo dahil na drawing dati, year 2003 yung nakita ko nung gabi sa may bintana namin na nagtago pa sa halaman na akala niya hindi ko siya nakikita. Mabalahibo, payat kamay at paa at bilog, bla bla bla. Nung lalapit ako, biglang nawala. Pinatawas ako nung nanay ko sa albularyo gamit ang kandila at yun nakita sa tawas at ni drawing ng albularyo sa papel ang itsura. Inuwi at pinakita sa akin ng nanay ko kung yun daw nakita ko. Ang galing. Wala ka doon, ano? Malupit. At pasalamat ako na may magpatunay sa nakita ko. Kasi mahirap kwento lang. Siyempre, hindi pangkaraniwan nakikita lang yun. Baka ano isipin ng tao pag nikwento ko yung nakita ko. Tapos noon, binalik ng nanay ko sa albularyo yung drawing at sinunog. Yung albularyo na yun pala ay dumadayo lang dati sa lugar namin. Ito ang sinasabi ko, malay mo somewhere out there may totoo naman talaga. Malay mo may totoo. Ito hindi ko naman sinasabi na hindi naman totoo lahat ng albularyo. May mga kaibigan din akong albularyo or naniniwala sa ganyan. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo. Kaya lang, sa panahon kasi natin ngayon, mga kababayan ko, kailangan nating maging skeptic talaga. Kasi maraming manluloko. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ko before, hindi mo talaga malalaman kung sino sa mga yan ang mga peke. Maaaring may totoo, no? Hindi ko naman inaalis yun na may totoo naman talaga siguro. 'Di ba? Ang pinag-uusapan lang natin dito yung mga peke. Sabi ni Kim Chili Shoes, meron pa rin po gumagamit yung friend ko po na barang kakagaling lang. May mga dahon na binigay sa kanya yung albularyo para panligo daw po. Ako naman po, kulam may binigay sa akin kahoy or sanga ata doon. Nilaga ako daw po. Naitanong name, pero totoo pala talaga yan. Di ko naniniwala. Dati di ako naniniwala, pero nung nangyari sa akin, grabe mahirap pala, buti na lang naagapan ko po. Sabi ni Super Kahal, igalang ang paniniwala, grabe nakapagpiyansa sila gamit ang pera na inistapa nila. Sobra pa yon. Tapos, let's say, halimbawa kung estafa, ang piyansa mo, let's say 100,000. Barya lang yun sa 13 million, ano ka ba? 13 million na nakuha mo, piyansa mo, ano lang, 100,000, di ba? Tapos di kinaya ng konsensya niya siguro, di maiwasan magsisikay in ending na deads. Minsan talaga bawal maging tanga sa modus. Kaso bakit madami pa din nadadala sa mga kalokohan? Kasi ang tinitira kasi ng mga nagmo-modus, unang-una yung puso mo. 'Di ba? Pag-usapan natin yung mga modus, katulad ng modus ni ni Sampaguita girl na nag-viral. Magdadamit siya ng pang-estudyante kahit hindi siya pang-estudyante. Ikaw, nakikita mo sa kanya na ay nagsusumikap itong batang to, naawa ka. Puso kasi ang tinitira ng mga nagmo-modus sa iyo eh. 'Di ba? Sa case naman nito, puso din ang tinira dito kay kuya na katulad nung isa na mamamatay ka na. Tapos bebentahan siya ng mga galon-galon na tubig, isang galon na tubig, 100,000. Diba? Sana sa akin na lang kinuha yung tubig eh. Dami ko kayong tubig dito. 50,000 na lang. Mga gustong bumili, no? Kasi doon sa albularyo, 100,000 daw yung isang galon na tubig eh. Sa akin, 50,000. Hindi, sasabihin nyo naman, may orasyon nyo sa albularyo sa'yo, wala. Hindi, tubig pa rin yun. Peke naman yung orasyon nun eh. Di ba?
Sabi nga ni Sir Clark, hello Sir Bungo, plano kong gumawa ng debunking videos. Maganda yan. Medyo na-inspire ako sa mga content nyo, sir. Tunay na katotohanan at galit sa kabulshitan. May maipapayo po ba kayo sa akin? Sabi ko sa kanya, go lang hanggat totoo. Basta videos lang i-debunk mo hanggat maaari. Huwag personal kahit personalin ka pa. Kadalasan yan eh. Pinipersonal ka, sasabihan ka, inggit ka, nakamaskara ka. Kung ano-anong sasabihin sa'yo niya na hindi nila sinasagot yung main reason. 'Di ba? Hindi nila sasagutin 'yon. Basta magfo-focus sila dun sa personal mo. Sana madagdagan yung mga nagde-debunk para kayo naman yung mabugbog. Hindi naman ako lagi. Hindi, joke lang. Sabi nga ni Jan Maltezo, si Dukyo daw, grupo kasi ito ni Ghost Hunter 18 eh. Umamin na po yung grupo kasi nila, kaya hindi ko na sila inaano. Hello, Ma'am Linsudo. Sabi ni Sir Enzo, Sir Bungo, yung mga estapador scammer, kaya malakas sa loob ng mga yan. Di takot mahuli kasi yung malaking pera na nakulimbat nila, pag nagkahulihan, ipang piyansa lang nila. Oo nga, yun nga yung ginawa. Diba? Cody Cole Travers, hello. Sabi ni Ma'am Casimira, basta talaga mga Francis eh. Si FLM. Sabi ni Inocentero, ang tunay na albularyo hindi yan hihingi ng kung ano, basta kung anong naging bigay sa kanya. Tatanggapin niya yun, pero hindi yan ang hingi ng kapalit. Sabi ni Sarmobong, patuloy pa rin nauuto, ang tawag doon ay bulag na tagasunod. Kahit sa Biblia ay nasasabi din niya nun, kumbaga yes man na lang. Hopefully natuto na din tuloy si Sir. Sayang Hello Pinoy Knowledge TV! From Pinoy Knowledge TV at Bumbero ng Pilipinas, ABP. Hello Sir Rafi Medina. Sir Bungo, doon sa amin albularyo, lalaki, bakit sabi gano'n ni Ma'am Sir Bungo, dun sa amin, albularyo lalaki. Babae ang ginagamot niya. Tapos tuwing gagamutin niya, close ang pinto. After 9 months, nanganak yung babae. Hello, Sir Ken Scott. Meron ding herbalaryo, albularyo sa mga probinsya. Meron pa rin daw. Lalo na sa malayong lugar at walang malapit na ospital at mga klinika na malapit sa kanila. At syempre, walang pagkukunan ng maayos na trabaho. Kaya umasa na lang sa gold bar. If talagang totoong gold bar, bakit pa sila kukuha ng Cosromer? Anong Cosromer? Aangkinin na lang yun na albularyo, di ba? Ano sa tingin mo? Magandang gabi sa lahat. Matagal ng modus yan, 80s pa. Mami Malagay niya, hello. Sir Neil Lester. Ito ang gusto kong comment eh. Dapat ganito lagi ang comment nyo eh. Hi, Idol Kuya B. Alam mo, Lodi, kahawig or kamukha mo si Tom Cruise. Ang gwapo niya, parang ikaw talaga, promise. Yung mga comment na ganito, ipipin ko to. Ipipin ko to! Ipipin ko to! Yung mga ganyan na comment, dapat pinipin yan eh. Sabi ni Sir Neil Lester, totoo kaya di umulad ng Pilipinas, kaya sa politics sabi ni Lolo, iboboto niya raw kahit wala namang nangyari. Iboboto raw niya dahil kilala. Dahil kilala. Ako nadala na ako mag-endorse ng mga politiko na yan. Sa totoo lang. Nung una, di ba, may mga napupusuan ako na binobroadcast ko, tapos sablay pala. Minsan hindi mo naman kasi alam, sino ba sa inyo talaga ang tamang iboto? Hindi ko na kasi alam eh. Every time na lang na may mananalo, eventually may issue na lalabas eh. Sabi nga ni Sir Jonathan Eugenio, hello sir, albularyo, meron sinasabing espiritistang dumating dito sa amin sa Bulacan. Noong late 70s na nakakabunot daw ng ngipin gamit ang ballpen at bulak.
Nandoon siya sa lugar namin, maraming mahihirap na nakatira. Dahil may bunutin din akong ngipin sa bagang, sinamahan ako ng mother ko. Tinakpan ang mata ko ng panyo, nakaramdam ako ng pamamanhid sa lugar ng bubunutan. Pinanganga ako at pinasukan ng bulak ang bibig ko. Nakaramdam na ako ng may pinasok sa bibig ko na parang ang ballpen. Wala pang ilang segundo ay natanggal ng ngipin ko ng buong buo. Doon na ako naniwala dahil naranasan ko. Marami siyang nabunutan ng ngipin sa lugar namin at di rin sumisigil ng kahit na piso. Let's say totoo itong naranasan mo, sir. Granting, no, totoo. Ang problem kasi, sir, hindi lahat ay kasing legit niyang naranasan mo. Yun kasi ang problem eh. 'Di ba? Hindi natin talaga malalaman kung sino ang totoo. Kasi kung ang criteria natin ay dahil naranasan mo, paano yung mga hindi pa nakakaranas? Paano yung susugal? Malay mo ang majakpatan nila peke, katulad nito. Budol, 'di ba? Kaya mahirap din eh, no? Alam nyo ba i-determine kung alin ang totoo sa hindi? Yung sa tingin pa lang, or sa galawan pa lang, sana mag-share kayo ng tips, no? Para kung masasabi nyo kung totoo o hindi. Hello, Sir Mario Bonina. Magaling siguro kasi mag-neurolinguistic yung mga ganyan. Tapos, syempre, halong greediness at fear ng victim yung idea na meron silang supernatural na kakayahan kapag basta mo yan paniniwalaan, hulog ka na agad dyan kasi parang meron na silang authority over you. Ano, parang hypnotismo, ganon. Hello, Sir GC719, Sir Neil Lester. Ako, pinatawas ako ng nanay ko kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos, ang nabuo sa kandila ng mga tatawas, tikbalang daw. Tapos may tinuro na malaking bilog. Pero perfect circle talaga. Hindi ko alam kung paano yun nagawa ng albularyo. Pero iniisip ko ngayon, hugis malaking mata pala, end up appendicitis pala. Muntik na akong katayin ng mata na yan. yun naman ang nakakatakot din. Akala mo dahil nanuno ka or naengkanto ka, yung pala may medical case ka na. Hello, Kuya Doy Goes Adventure. Sir Martsan. Jerome Salas, hello po, sir. Meron pang video sa itit na nireakan mo, sir. Tiyanak daw na nag-anyong pusa. Gago yun eh. Binura niya na yun. Busit na busit ako doon. Kawawa yung pusa kaya doon. Doon sa pinaggagawa ni 88. Hello, Sir GC719. So, yan lang po muna. Proceed tayo doon sa main content natin, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Bye-bye.